Pagkatapos ng 5 taon ng pakikipaglaban sa terminal na kanser, ang huling apoy ng buhay ni Hireko ay napatay, at ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa makalangit na kaharian. Ang pagkakaroon ng 39 na taon na puno ng pagkakanulo at pagdurusa, ang Diyos ng mundo ay humingi ng tawad sa hindi sinasadyang pagbibigay sa kanya ng isang kakilakilabot na buhay. Kaya para makabawi sa kanyang pagkakamali, bibigyan siya ng Diyos ng pangalawang buhay na may malusog na pangangatawan, at nangangako na ibibigay sa kanya ang anumang hiling. Ang tanging ninanais ni Hireko ay muling ipanganak bilang isang magsasaka sa isang liblib na lugar. Sa kagustuhang tulungan siya sa kanyang paglalakbay, ibinigay sa kanya ng Diyos ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa sansinukob na ito, ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Sa isang tapik, ang kanyang apoy ay muling nagninangas, at si Hireko ay nagising sa gitna ng isang kagubatan. Habang ginagalaw niya ang kanyang katawan sa unang pagkakataon sa mga taon, napagtanto niya na ito ang lahat ng nais niya. At sa pagpapakita ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka sa kanyang kamay, sinimulan niyang gamitin ang kanyang bagong katawan upang ayusin ang lupa. Habang nililinang ang bukid, napansin niyang hindi siya nakakaramdam ng pagod sa paggamit ng kasangkapan. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng magandang lugar para sa kanyang sakahan, kaya hinanap niya ang buong kagubatan hanggang sa makakita siya ng isang higanting puno na matatawag na tahanan. Walang mga ilog o lawa saan man sa kagubatan, kaya't upang mapawi ang kanyang uhaw, nagpa siya si Hireko na maghukay ng balon para makakuha ng tubig. Ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ay naging pala, at pinahintulutan siyang maghukay ng malalim sa lupa hanggang sa magsimulang mabuo ang isang lusek ng tubig. Sa pagkakaroon ng pinagmumulan ng tubig, sinimulan niyang linisin ang lupa hanggang sa makakita siya ng isang puno na humaharang sa kanya sa pagtatanim. Sa kaalaman ng kanyang nakaraang buhay, sinubukan niyang putulin ito ng madiskarte. Ngunit sa isang laslas lang ng kanyang makapangyarihang palakol, natamba agad ang puno, at tumakbo siya bago siya nito durugan. Ngayong nakuha na niya ang kanyang unang oak log, ginawa niya itong 4 na oak na tabla gamit ang kanyang mallet. Matapos e-convert ang lahat ng mga log sa mga tabla kasama ang kanyang crafting table. Ang araw ay nagsimulang lumubog, at siya ay nagpanik upang subukang makakuha ng apoy. Ngunit walang anumang kahoy na panggatong, ginugol niya ang buong gabi sa pag-ukit ng isang butas sa higanting puno. Noong una, akala niya ay makakagawa na lang siya ng dirt shack, pero naalala niyang si Newton ang nag-imbento ng gravity sa mundong ito, kaya ayaw niyang ilibing ng buhay ang sarili. Kinaumagahan, nanguha siya ng panggatong at sinimulan ang kanyang unang apoy upang maiwasan ang parehong pagkakamali. Mahigit isang araw na ng paglilinis ng lahat ng mga puno sa di-kalayuan, ngunit hindi pa napagod o nagugutom si Hireko. Ito ang kapangyarihan ng kanyang makapangyarihang kasangkapan. At nang magpapatuloy na sana siya sa paglilinis ng kagubatan, isang halimaw na kuneho ang sumugod sa kanya. Ngunit sa kanyang makapangyarihang patpat, tinapos niya ito kaagad. Habang kumakain ng mga skewer, nakonsensya siya sa pagtatapos ng kuneho, ngunit nais niyang magkaroon ng kasama upang kainin ang pagkain. Pagkatapos kumain ng pagkain ito, kailangang ilabas sa ilang paraan. Kaya gumawa si Hireko ng innovative toilet kasama ng silungan para sa privacy. Nang maayos na ang lahat, nagsimula siyang magbungkal ng lupa at maghapong nag-iisip kung anong mga gulay ang dapat niyang unang itanim. Sa oras na natapos siya, gabi na, kaya nagpa siya siyang mag-explore para sa mga buto kinabukasan. Ngunit sa umaga, ang lupa ay mayroon ng mga halamang tumutubo. Walang saysay kung paano tumubo ang mga halaman mula sa wala, at naisip ni Hireko na ito ay isang side effect mula sa kanyang tool sa pagsasaka. Hindi alintana kung paano sila lumitaw, nagsimula siyang lumikha ng isang bakod upang protektahan sila mula sa mga zombie sa gabi, at hamukay ng isang punso upang maiwasan ang lahat ng mga gumagapang. Ang proseso ay tumagal ng ilang araw, ngunit pagkatapos ng wakas ay tapusin ang perimeter, napansin ni Hireko na ang mga halaman ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa lahat ng ekstrang kahoy, nagpa siya siyang lumikha ng isang maliit na bahay na troso at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa pagkakarpintero upang lumikha ng magandang bubong, na nagpapataas ng antas ng kanyang sibilisasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpapalawak ng kanyang sakahan, nakita ni Hireko ang isang pares ng mga lobo na lubhang nasugatan, kaya sinubukan niyang dalhin sila sa loob. Gamit ang natirang karne ng higanting baboy ramo na natalo niya, pinakain sila ni Hireko, ngunit napansing buntis ang isa sa kanila. Bilang isang bata, ang tanging hangad niya ay magkaroon ng aso, kaya't nais niyang makasama siya ng mga ito, ngunit ang babae ay nagsimulang mag-labor. Sa pagsisikap na bigyan sila ng proteksyon, dinala niya sila sa bahay na troso at lumikha ng apoy upang panatilihing mainit ang mga ito kapag lumubog ang araw. Pagkatapos ng mahabang gabing walang tulog, nakita ni Hireko ang 4 na maliliit na tuta na pinapakain.
Upang ipagdiwang ang kanyang malusog na kapanganakan, binigyan niya sila ng pinakamasarap na karne na nakolekta niya. Lumipas ang ilang sandali at ang aso ay na-stuck sa loob ng kanyang kubo, kaya nagpasya si Hireko na magtayo ng bagong bahay sa tabi nila. Sa oras na ang mga tuta ay nagsimulang tumakbo sa paligid, ang kanyang mga halaman ay handa na para sa pag-aani, at napansin niya na ang mga kamatis ang unang namumunga. Inalok niya ang ilan sa mga ito sa kanyang mga aso, at pinangalanan ang lalaki na Kiro, at ang babaeng Yuki. Pagkaraan ng ilang linggo, nalaman ni Hireko ang lahat ng sikreto sa likod ng kanyang Almighty Farming Tool. Habang iniisip ang tungkol sa patatas, ang Almighty Tool ay nagtanim ng mga buto ng patatas sa pamamagitan ng mahika, kaya ginamit niya ang trick na ito para gawin ang lahat ng pagkaing gusto niya kailanman. At bukod pa riyan, anumang bagay na pinalago niya gamit ang kanyang makapangyarihang tool ay lalago ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Nagpapasalamat sa katotohanan na binigyan siya ng mga Diyos ng napakalaking bagay, gumawa si Hireko ng 2 estatwa upang gunitain ang mga ito. Nang hapong iyon, napagtanto niya na ang kanyang jeta ay nagiging paulit-ulit, kaya nagpasya siyang magsimulang magtanim ng ilang puno. Maaaring tumagal sila ng mga taon upang magsimulang gumawa ng prutas, ngunit sulit ang paghihintay. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang lumaki ang mga wolves, at nakahanap sila ng talon 30 minuto ang layo. Bagamat ang paggawa ng isang kanal ay magpapadali sa pagkuha ng sariwang tubig, ang distansya na kailangan niyang hukayin ay masyadong mahaba, kaya nagpasya siyang tumuon sa kanyang base pansamantala. Ang sakahan ay patuloy na lumalaki, at nagsimula siyang magdagdag ng iba't ibang mga halaman tulad ng trigo at tubo upang mabuhay siya. Ngunit habang lumipas ang mga buwan ng pag-unlad, nagsimulang makalimutan ni Hireko ang mga araw at malapit na ang taglamig. Walang pagkakataon na maipagpatuloy niya ang pagsasaka sa ganitong estado, at ang amoy ng mga higanteng kuneho ay mabaho nang magsimula itong mabulok. Upang maghanda para sa taglamig, nagsimula siyang mang-alap ng pagkain at panggatong. Ngunit isang araw, dinala siya ni Kiro upang makilala ang isang higanteng gagamba. Gamit ang seda mula sa buntot nito, nakagawa ito ng isang panyo na may detalyadong pagbuberda. Ito ay naging bagong mamamayan sa kanyang maliit na sakahan, at gumawa ng lahat ng mga tela bilang kapalit ng ilang patatas. Kung kailangan niya ng Amerikana para sa taglamig, isang kama na puno ng mga dahon, o mga kurtina upang harangan ang malamig na hangin, ang gagamba, si Zobotan, ay gumagawa ng lahat ng kailangan niya. Ang kanyang maliit na kubo ay unti-unting nagsimulang maging mas sibilisado, at sa wakas ay dumating ang taglamig. Gamit ang fireplace na kanyang ginawa, nakayanan niya ang malupit na malamig na gabi. Gayunpaman, hindi alintana kung siya ay nakaligtas, nagsisimula siyang malungkot ng husto, nag-aalala na makalimutan niya kung paano makipag-usap sa isang tao. Nang lumipas ang mahabang taglamig at sa wakas ay dumating ang tagsibol, lumaki na ang mga batang lobo at nagpas siyang umalis sa pugad. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik sila na may kasama. Ang isa sa kanila ay binugbog pa ang isang aliwalas na lobo at nagpaibig sa babae na parang Giga Chad. Ngunit hindi lang sila ang nakagulat dahil bumalik ang gagamba kasama ang sarili niyang mga anak. Tumalaki na ang lahat ng kanilang pamilya, kaya nagsimulang magsaka si Hireko para mapakain niya sila. Ngunit habang siya ay nagsasaka, ang gagamba ay nagsimulang magpatunog ng alarma. Tumakbo si Kiro patungo sa pinanggalingan kasama si Hireko. At sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang babaeng kulay pilak ang buhok na umiiyak. Lahat ng mga hayop ay nangangamba at sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanya, kaya nilapitan siya ni Hireko. Ngunit habang sinusubukan niyang takpan siya, nahulog siya sa bitag nito, at ang babae ay tumalon patungo sa kanya upang kagatin ang kanyang leeg, na naging isang vampira na puno ng malalaking melon. Agad siyang inatake ng mga lobo at sinimulan siyang sirain, na naging sanhi ng kanyang pagbabagong muli sa kanyang maliit na anyo. Iniisip niya kung kaaway niya ba ito, ngunit sinabi ng dalaga na ang dahilan kung bakit kailangan niyang sipsipin ang dugo nito ay para mabawi ang kanyang lakas bago malanta. Nakaramdam ng sama ng loob dahil sa katigasan ng kanyang mga aso na binugbog siya, inalok niya ito ng isang kagat sa kanyang leeg, at sinimulan niyang sipsipin ang kanyang dugo. Nagbago siya pabalik sa isang mas malaking bersyon ng kanyang sarili, ngunit naalala ni Hireko na siya ay mas matangkad at may mas malaking melon, kaya sinabi niya sa kanya na magmadali at sumipsip ng higit pa sa kanyang dugo upang makita niyang muli ang kanyang higanteng melon. Matapos sipsipin ang lahat ng kanyang likido sa katawan, ipinakita siya ni Hireko sa paligid ng kanyang sakahan. First time niyang makakita ng mga abnormal na prutas na ito, at nang kumagat siya, naisip niyang masarap ang mga ito. Natutuwa siyang may nag-e-enjoy sa kanyang pagkain, dahil sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng taong makakasama niyang makasama sa malungkot na mundong ito.
Pagbalik sa kanyang bahay, napagtanto niya na ngayon ay puno ng mga sorpresa, at iniisip kung ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari muli. Ang kanyang pangalan ay Lulusi, at tinanong niya ito kung maaari siyang bisitahin sa hinaharap. Pero iba ang hiling niya, at tinanong siya kung mananatili siya rito habang buhay. Ayaw niyang maging one-night stand lang ito dahil iba ang ganda ng katawan nito, at iniisip ni Lu na sinusubukan nitong mag-propose sa kanya. Ayaw niyang mawala ang pagkakataong ito at wala siyang pakialam kung vampira siya, hindi niya alam kung ilang taon pa niyang kakayanin ang mag-isa. Sinabi niya sa kanya na ito ay biglaan lamang dahil hindi niya inaasahan ang isang proposal ng kasal, ngunit napagtanto ni Hireko na hindi niya naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Matapos maunawaan na siya ay talagang nag-aalok, nagpasya siyang mag-double down, na nagmamakaawa sa kanya na pakasalan siya. Umiti si Lu sa kanya, sinabing gusto niyang makasama siya magpakailanman. Kinaladkad siya nito sa kama para sa isa pang one-night stand.